Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ihanda ang inyong mga tenga dahil may magandang balita na mangyayari sa August 6, 2025. Ano ba ito? Bakit kinakailangan nating makuha ang balitang ito? Ang balita ito ay para lamang po sa qualified senior citizens na pensioner sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Payout. Dahil po, ngayong araw, malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa August 6, 2025. Anong oras po ba magaganap ang inyong payout at saan ang payout venue? At kasali na rin na inyong malalaman ang mga requirements na dapat nyong i-comply at dagdag kaalaman na dapat nyo pang malaman. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 6, 2025. Ating alamin ang kompletong detalye sa balitang ito. Inaanyaya kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang mga senior citizens updates, payouts at benefits, ay nako, isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil makakaasa ka na legit lahat ang aking ibinibigay na mga informations. At kung gusto mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na. At sa puntong ito, atin na pag-uusapan. Ready mo na yung sarili para malaman ang magandang balita na mangyayari sa August 6, 2025. Let's go! Ang una sa ating listahan ang CSWD ng Marawi dahil sa August 6, 2025. Ito po ang mga kumpletong detalye na dapat mong malaman ng mga barangay na magpi-payout. Sa August 6, that is Wednesday, ang umaga po ay District 2 at District 5 naman sa hapon. Ito yung District 2. Sa Barangay Papangdayan, Barangay Papandayan, Kanyogan, Barangay Pantaon, Barangay Banggulo, Poblasyon, Barangay Bubong, Madaya, Barangay Daguduban, Barangay Dansalan, Barangay Dato Dansalan, Barangay Dato Naga, Barangay Lilod, Madaya, Barangay Lumbak, Madaya, Barangay Mundako, Colony, Barangay Norhaya Village, Barangay Raya Nabaya 1, Barangay Raya Nabaya 2, Barangay Sabala Manao Proper, Barangay Sabala Manao, Barangay Sangkay Dansalan, Barangay Tulali, Barangay South Mabaya, Barangay Malimono, Barangay Dulay Proper, Barangay Dulay West. Sa 5 naman, sa Barangay Bangko, Barangay Kumatan Matampay, Barangay Kabasaan, Barangay Gimba, Barangay Sadok Proper, Barangay Panggad Sadok, Barangay Lilod Sadok, Barangay Raya Sadok, Barangay Matampay, Barangay Tampilong, Barangay Robganos East. Ngayon naman, ang pangalawa sa ating listahan ay ang bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur. Sa August 6, 2025, ito po yung detalye. Ang venue po ay sa Dalawinon Gym. Ang mga barangay na maserve ay Barangay Bulucon, Barangay Kasuga at Barangay Dalawinon. Sa Kanapulo Gym, ang New Opon, Barangay Kanapulo. Sa Upper Bala Gym, sa Lower Bala and Upper Bala na magpipayout. Ngayon naman ay dadako tayo sa Quezon City dahil may magaganap po na validation or revalidation and distribution of invitation and authorization form sa mga senior citizens at magaganap po ito sa Barangay Fairview Covered Court sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Dahlia Avenue, Barangay Fairview, D5, Quezon City. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Dangkagan, Bukidnon
Dahil sa August 6, 2025 ay meron pong magaganap na payout sa inyo pong mga lugar. At ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa barangay Barongkot, Barangay New Visayas, Barangay Dolorosa at Barangay San Vicente, umaga po ang inyong payout. Sa Barangay Kapalaran, Barangay Poblasyon, Barangay Sagbayan, hapon po ang inyong payout at magaganap po ang inyong payout sa Dangkagan Municipal Gymnasium. Sa Davao Occidental, sa munisipalidad ng Sarangani, sa August 6, 2025, para po sa mga unclaimed or hindi nakuhang mga pensyon sa Social Pension for Indigent Senior Citizens, ay meron pa kayong tsansa po na makuha at pupunta lamang kayo sa Municipal Gymnasium mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Cagayan de Oro City dahil sa August 6, 2025 ay meron po kayong dapat na malaman na balita. Sabi dito, meron po magaganap na payout sa alas 8:30 hanggang alas 11 po ng umaga sa morning sa Makabalan Barangay Hall Covered Court. Sa Barangay Tugaya, meron po magaganap po na payout sa Tugaya Covered Court alas 12 po ng tanghali. Sa Barangay Puerto, City of Cagayan de Oro, sa August 6, 2025, ito po yung balita na dapat mong pakinggan. Dahil po may magaganap po na pension release dyan po sa Barangay Hall Covered Court sa alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga, what I mean. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City dahil meron po magaganap po na payout dyan po sa inyong lugar sa Oscar Barangay 40 alauna hanggang alas 3 po ng hapon na inyo pong payout na magaganap sa August 6, 2025. Sa Cugman Barangay Hall Covered Court, meron po magaganap na payout sa August 6, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. Sa Coronadal South, Cotabato, meron po magaganap po na payout sa inyong lugar at ito po yung post. Sabi dito, good morning. Meron po mga inaantay na mga citizens na payout sa August 6, 2025. Sa lalawigan ng Cotabato, meron pong magaganap na payout sa August 6, 2025. At ibibigay ko po ang kumpletong detalye nito para sa gayon po, meron kayong idea kung saan, kailan o ano yung dapat na malaman na balita. So, sabi dito, sa Barangay Aringay, ang payout venue po ay magaganap sa Barangay Covered Court. Barangay Salampungan sa Barangay Covered Court pa rin. Barangay Buluan sa Barangay Covered Court. Barangay Pedtad sa Barangay Covered Court. Barangay Ngangaan sa Barangay Covered Court. Barangay Simbuhay sa Barangay Simoni Covered Court. Barangay Simoni sa Simoni Covered Court at Barangay Tamped sa Simoni Covered Court magaganap po ang inyo pong payout. Sa Zone 1 Kapookan or Caloocan Leyte, meron po magganap po na payout sa August 6, 2025 para po sa mga authorized representative. Kinakailangan niyo po mag-complete na inyong mga documents. Sa Makasandig, Cagayan de Oro City, meron po magaganap na payout sa Barangay 40 near Health Center sa August 6, 2025, alauna hanggang alas 3 po ng hapon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Negros Oriental dahil meron po magaganap na payout sa August 6, 2025 at ito yung mga barangay na magpi-payout. Sa Barangay Balogo na may 68 pensioners, Barangay Banuage na may 38 pensioners, Barangay Benavista na may 108 pensioners, Barangay Hinakpan na may 41 pensioners, Barangay Unantuyan na may 43 pensioners, Barangay Humay-Humay na may 22 pensioners, Barangay Luz na may 60 pensioners, Barangay Mabunga na may 66 pensioners, Barangay Magsaysay na may 27 pensioners, Barangay Nagsaha na may 43 pensioners, Barangay Plaga Tasanon na may 25 pensioners,
Barangay Nagsaha na may 43 pensioners, Barangay Planas na may 52 pensioners, Barangay T-Hill na may 70 pensioners, at Barangay Villegas na may 38 pensioners. Ang inyo pong payout venue ay magaganap po sa Buena Vista Gymnasium. At ang payout po ay AM at saka PM, ibig sabihin whole day. Dadako tayo sa Barangay Esperanza dahil sa August 6, 2025, meron po magaganap na payout sa alas 7:30 ng umaga sa Barangay Gymnasium. Sa Quezon City, meron po magaganap na schedule po sa inyong lugar. Sabi ito sa SB Park, Barangay Matandang Balara, meron pong magaganap na payout sa Loyola Heights na may 142 pensioners, Barangay Matandang Balara na may 578 pensioners, Barangay Pansol na may 293 pensioners. Barangay San Roque sa Digos City, meron pong magaganap na payout sa August 6, 2025, alas 10:30 ng umaga sa Barangay Gymnasium naman po magaganap ang inyong payout at may total recipients or tagatanggap na 101 pensioners. At yun po ang detalye na dapat ninyong malaman patungkol po sa magaganap na payout sa August 6, 2025. At naibigay ko na po ng tama at detalyado na sana'y nakuha ninyo ang punto ng video kong ito. At sa mga nagsasabing fake news po yan si Sir, hindi yan katotohanan. Pwede po kayong gumawa ng inyong verification at pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na barangay sa inyo kung hindi kayo sure. Dahil ito sa akin, sure na sure talaga na merong magaganap po na payout sa inyong lugar. Kaya naman, kung gusto nyo talagang maklaro at hindi po kayo maniwala sa akin, nasa inyo na yan. Nakabase po kasi ako sa mga na-post dito at meron po silang pinopost after na MOOVs or yung mga pictures na nagpapatunay sa payout po. Okay. So sa puntong ito ay ibibigay ko na ang kumpletong detalye ng mga requirements at dagdag palala nang sa gayon ay maliwanagan tayo kung ano yung dapat nating i-ready sa ating payout. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala,
Kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.